Jeric! Meron akong ipapakita. Yung mga litratong kinuhanan gamit ang cellphone ni Asunta. May nag-iwan ng mga to sa bahay ko kanina lang. Galing sa isang flash drive. Ito ang mga laman. Ito ang dokumentong ginamit ni Demi at Arman sa korte. Kinuhanan ito sa bahay ko. Obvious na si Asuntang may gawa. At ibinigay niya ito kay Demi. Nikki, may alam ka ba tungkol sa bagay na to? Oo. Ibig sabihin pala, alam mo ang lahat. Pero hindi ka nagsalita. Nikki, hindi ako makapaniwala. Sa lahat ng tao, ikaw pa talaga? Alam ko yun. Dapat nung una pa lang, sinabi ko na, maniwala ka. Gusto ko na talagang sabihin. Pero hindi ko magawa. Yun bang dahilan kung bakit ka lumalayo? Yun bang dahilan kung bakit ayaw mo magsalita pag tinatanong kita? Mas pinili mong umiwas kaysa harapin ako at magsabi ng katotohanan. Gusto ko lang naman protektahan si Asunta. At dahil sa pagtatanggol mo kay Asunta, hindi napunta sa akin ang custody kay Kulot. Habang pinoprotektahan mo siya, nawala naman sa akin ang pamangkin ko. Pinagkatiwalaan kita. Pinagkatiwalaan kita higit kanino man, Nikki. Nakakaawa ka. Sabi na, dati na tayong nagsuspecha kay Asunta. Pero hindi ko inakalang ganito kalala. Tapos, tinanggap ko pa siya sa opisina. Nagkamali ako. Pero paano ko nga ba malalaman yon? Ano sabi ni Nikki? Ano bang pwede niyang sabihin? Hindi ito simpleng bagay. Napakabigat nito para sa akin. Tama ka. Ganun talaga.
Nangyari na eh. Pero dapat may gawin tayo. Si Asunta nagpicture at nagbigay kay Demi. Labas si Nikki ron. Ang nangyari lang kasi... Naging parang kasabot na rin siya. Hindi ba? Edwin, tinago sa akin ni Nikki ang lahat ng alam niya. Hindi pa ba sapat yun? Hindi siya absuelto sa mga nangyari. Guilty rin si Nikki katulad ng kapatid niya. Ngayon lang kita nakitang ganito. Natural lang na ganito ang maging reaksyon ko. Iba ang sitwasyon na ito, Jeric. Puso mo ang nasasaktan. Alam ko, mas masakit pag mahal mo ang nakagawa ng mali sa'yo. Kaya ganyan ang reaksyon mo dahil may nararamdaman ka para kay Nikki. Kumusta? Eto, ayos lang. Okay. Nung tumawag ka, umalis na kaagad ako. Iwan ko muna kayo para makapag-usap kayo ng mabuti. Next time na lang. Ingat ka. Meron ako na-discover. Alam ko. Nasa loob ng envelope ang flash drive na yan at may mga laman niyang litrato. Ako nagpadala niyan sa'yo. Pero paano naman niya napunta sa'yo? Kung saan ito nanggaling, o kung sino nagbigay, tingin ko hindi na yung mahalaga. Pero obvious naman kung kanino. Siguradong si Deming may pakana nito. Inilihim niya kung sino ang kumuha at nagbigay sa kanya ng litrato. Ngayon, alam na nating si Asunta ang may gawa. At pinagtakpan din ni Nikki ang tungkol doon. Ano bang nagtulak sa'yo at pinadala mo sa akin yan ngayon? Mukhang matagal na rin sa'yo yan. Hindi, nitong huli ko lang nalaman. Pero habang tumatagal, iniisip ko kung dapat ko bang sabihin sa'yo. Pero ngayong gabi, buo na ang pasya kong ipadala. Ngayon mo lang naisip? Tama ka. Naisip ko kasing hindi tamang ilihim ko ang bagay na yon. At kailangan mo rin malaman. Ngayon, alam ko na. At nung nalaman ko, galit na galit ako. Pero ikaw, Dennis, mukhang kalmado ka lang. Nangyari na nangyari. Kaya, ano pang magagawa ko? Oo, hindi katanggap-tanggap ang ginawa ni Asunta. Pero ano bang gusto mong gawin natin? Gusto mo bang saktan natin siya? Tatanggalin na siya sa trabaho bukas. Magandang desisyon yan. Pero, anong naiisip mo kay Nikki? Galit ako sa kanya. Hindi ako makapaniwala. At hindi madaling mapatawad ang ginawa niya. Kaya magpatawad ng nagmamahal. Matagal na panahon ko nang napatawad si Nikki. Naiintindihan ko kasi kung ano ang mga pinagdadaanan niya. Kung sapat ang pagmamahal mo sa kanya, mapapatawad mo siya.
Salamat sa inyong ito. Sa'yo ba to, Temi? Galing kay Dennis? Hindi na importante yon. Alam kong tinraitor niyo akong dalawa ni Asunta. Nanalo ka sa kaso dahil sa mga litratong to. Sigurado ikaw rin ang nagpasok kay Asunta dito sa kumpanya. Pero wala na si Asunta rito. Sinisante ko. Sa totoo lang, hindi kita tinraidor, Jeric. Ginamit ko lang ang impormasyon para manalo sa kaso. At hindi ako nagpasok kay Asunta dito sa kumpanya. Kung sakaling may tao man na nagtraidor sa'yo, si Nikki yun. Si Asunta? Okay. Pero, ito ang gusto kong malaman. Ano ang gagawin mo tungkol kay Nikki? Sana lang burahin mo na sa buhay mo ang babaeng yun, Jeric. Dahil halata naman na istorbo lang siya at walang naidudulot na mabuti sa'yo. Kung anong gagawin ko, problema ko na yun. Huwag kang mag-alala. Alam ko na. Sana nga, Jeric. Ganun nga. Lahat kami apektado sa lahat na nangyari. Ako, si Dennis, si Jeric, at si Kulot. Pero wala na akong magawa. Ibig sabihin, iiwasan mo na talaga si Jeric? Kumusta ka naman? Ano ang nararamdaman mo ngayon? Lagi kong dinadasal na sana hindi mangyari to. Hindi ko sinabi sa kanya. Pero ang katotohanan lumalabas talaga. Ayun, lumabas nga. At nasira na ang lahat. Asunta? Oh, ano nangyari sa'yo? Okay ka lang? Ayusin mo muna ang mga table napkin at ang mga mantel sa taas. Susunod ako sa'yo. Anong gagawin ko? Kapatid ko pa rin siya. Naiintindihan kita. Pinoprotektahan mo lang ang kapatid mo. Minsan talaga may hindi pwedeng sabihin kahit na alam mo. Alam ko yun. Oo nga pala, may practice pa kami. Mauuna na ako. Alia, ayaw mo pa ubusin ang kape mo? Wag na, may practice. Baka malate ako. Teka, hindi ka pa nag-aalmusal? Okay lang, tawagan niyo ako kung sakali may balita. Una Sige, na ako. ingat ka. Kumusta ka na? Kailan mo pala kinuha yung file sa opisina ko? Kailan lang? Madali lang naman pasukin ang opisina mo. Kaya yun. Okay, mabuti inamin mo. At pinadala mo kay Jeric. Pero bakit kailangan mo pang sabihin na ikaw ang nagpadala? Bakit naman hindi? Hindi ako takot sa kanya. Gusto ko talagang malaman niya. Kaya yun, pinadala ko dun mismo sa bahay niya. Nung nag-usap kami, inamin ko sa kanya. Okay. Sa tingin ko tama ang ginawa mo. Pero wag ka nang malungkot.
Sigurado ka. Oo naman. Alam mo, minsan talaga hindi nagiging patas ang buhay sa atin. Kaya hindi dapat sumama ang loob mo. Nangyayari talaga to. Pero para makuha ang gusto mo, minsan gagawa ka ng mga bagay na labag sa kalooban mo. Alam ko na. Gusto mong pagaanin ang pakiramdam ko pero mukha yatang habang buhay kong pagsisisihan tong ginawa ko. Hindi. Huwag mong isipin yan. At wala kang dapat pagsisihan. At alam mo, Dennis, kahit anong gawin mo, lalabas pa rin naman ang katotohanan. Pwedeng sa akin manggaling. O kaya pwede rin naman kay Nikki niya malaman. Kaya huwag mo nang masyadong sisihin ang sarili mo. Isipin mo na lang ngayon na hindi na silang dalawa magkakatuluyan. At ikaw ang bida. Ate, Sweetie, ginawa ko yun. Para palayain si Nikki sa sekretong sumasakal sa kanya. Kaya lang ang nangyari, lalo lang siyang nahirapan. Totoo ang nararamdaman ko para sa kanya. Ate, mahal na mahal ko siya. Pero, ang sakit ng nararamdaman ko. Dahil nakagawa ako ng mga bagay na hindi ko ginustong gawin. Hanggang ngayon. Dennis, alam mo, dapat mas tingnan mo magiging magandang resulta nito. Malinaw na hindi sinabi ni Jeric kay Nikki na sa'yo nang galing ang impormasyon. Kaya iniisip ng lahat ngayon na ako ang may kagagawan. Huwag kang mag-alala, kaya ko naman ang sarili ko. Pero sa susunod, pwede ba huwag ka na magpakabayani? Kumusta? Ayos lang. Oh, ano nangyari? Dali, kwento mo na sa akin na. Makinig ka. Si Jerry, nalaman niyang si Asunta ang nagbigay ng mga pictures. Natural nagalit siya at tinanggal niya na si Asunta. At nalaman kong pinasara niya na ang restaurant na binuksan ni Nikki kung saan magka-partner silang dalawa. Teka lang, sandali. Paano nalaman ni Jerry kung kailan pa naman iniisip ko na kampante na siya at walang alam? Sinabi mo ba sa kanya? Bakit ko naman sasabihin sa kanya? Si Dennis ang nagsabi. Pumasok siya sa opisina, kinuha niya ang flash drive at pinadala sa bahay ni Jeric. At paano naman nalaman ni Dennis ang tungkol sa flash drive na nakatago doon sa opisina mo? Nung nakaraan kasi nag-usap kami at pinilit niya akong ipakita sa kanya. Siguro nakita niya kung saan ko nilalagay ang flash drive. Pinilit ka. Ang galing mo. Pag sinabi ng kapatid mo na tumalong ka sa bintana, gagawin mo. Kapatid ko si Dennis Arman. Yan mo na. Isipin na lang natin kung paano papabor sa atin ito. Pero, ang galing ng kapatid mo. Kinuha niya ang file at binigay niya kay Jerry. Pareho pala kami ng kapatid mo. Lahat ay gagawin niya para lang sa pag-ibig. Alam mo, hindi natin dapat problemahin kung alam na ni Jerry na si Asunta ang nagbigay ng mga litrato sa atin. Dahil, kung si Asunta man o ibang tao nagbigay, hindi na mahalaga. Hindi ko na talaga pinoproblema si Asunta. Ang importante lang naman sa akin ay si Dennis. Ayoko kasing magalit sa kanya ang babaeng minamahal niya. Pero kapag hindi siya nagalit kay Dennis, baka ang mabait na Dennis pa rin ang magpakita. Mas gusto ko na ang galit at medyo masamang Dennis naman ang lumabas. Isang Dennis na hindi kayang manipulahin ni Jerry. Mas pabor sa atin yun. Ikaw, anong gusto mo? Maraming salamat. Tatawag na lang ulit kami sa inyo pag may pagbabago. Magandang araw. Magandang araw. Magandang araw. Magandang araw. Magandang araw. Nikki, alam mo namang hindi ganun ka-istrikto ang husgado. Sabihin mo lang kung anong gusto mo. Manami, sa ngayon, hindi na mahalaga kung ano ang gusto ko. Humihingi ako ng pasensya sa'yo. Okay lang, naiintindihan ko. Ganito, hindi naman mababawasan ang pera natin. Pag nakuha na natin ang pera, babalik tayo sa dating buhay.
Walang nawala. Ano? Papayag kayo na ipasara niya ang restaurant? Dapat lumaban tayo sa kanila. Pero Faith, hindi tayo mananalo. Wala tayong laban sa kanila. Hindi natin pwedeng ipagpatuloy ito kapag ganito ang kondisyon. Hindi natin kaya. Papayag tayo sa gusto nila. Ibig mo bang sabihin basta na lang tayo magpapatalo sa kanila? Hindi pwede yan. Kakausapin ko si Sir Jeric. Asunta, hindi mo siya kailangan kausapin. Walang kinalaman ng pagsasara ng restaurant sa ginawa mo. Ginawa niya to dahil tinago ko sa kanya ang totoo. Ako ang nagkamali rito. Hindi ikaw. Hindi ko sinabi. At ako ang napaparusahan ngayon. At okay lang yon. Pero ate, wala kang ginawa. Kasalanan ko to. Asunta, hindi ako nagsalita dahil nagpadala ako sa takot. Tama na. Masyado nang maraming nasasaktan dahil dito. Pati na ang mga buhay natin nagulo. Kaya gusto ko nang tapusin ang kalokohang ito at bumalik ka sa dati kong buhay. Pakiusap. Sige na, Asunta. Alang-alang na lang sa akin. Nikki? Dennis, Ano to? kaya ako narito. Kasi gusto sana kitang kausapin tungkol sa isang bagay. Alam ko. Tungkol kay Asunta. Nakausap mo na ba si Jeric? Oo, nakausap ko. Nakakalungkot. Hindi mo kailangan malungkot. Wala akong galit sa'yo. Hindi ka galit sa akin? Tama, hindi ako galit. Dahil naiintindihan ko kung bakit ganun ang ginawa mo kay Asunta. Totoo? Pero hindi lang ako basta nanahimik. Itinago ko yun. Mas pinili kong pagtakpan si Asunta. Alam mo, Nikki, may mga bagay na ayaw nating mangyari pero nangyayari. Kailangan. Ngayon, pag nakikita ko si Kulot sa kumpanya, natutuwa ako. Ikaw, wala kang kasalanan. Sobrang mahal ko si Kulot na parang kapatid. Nagtiwala siya sa akin. Alam niyang hindi ko siya sasaktan. Nagpaalaga. Sa kabila naman nun, yung kapatid ko gumawa siya ng kasalanan. Kailangan ko mamili sa dalawang taong mahal ko. Hindi ko alam kung anong gagawin. Alam ko. Alam ko rin kung paano mo mahalin at alagaan si Kulot. Ang problema lang, kailangan mo rin protektahan si Asunta. Ano man ang resulta, isa lang dapat ang sisihin dito, si Asunta. Gusto ko na matuto siya. Sana nga, Dennis. Sana nga matuto siya. Kailangan magbago na talaga siya. Dahil araw-araw sinusubukan tayong lahat ng buhay. Kapag nagdedesisyon, sinusubukan natin gawin ang tama. Dapat niyang masubukan at matutuhang gawin ko ano ang tama. Yung mga sinasabi mo, lahat yan naiintindihan ko. At alam ko rin kung gaano kaimportante ang tamang desisyon. Araw-araw ko tong iisipin. Nikki, bakit? May isa pa ako sasabihin sa'yo. Sarado na palang restaurant namin. Sarado na? Bakit sinarado? Hello po. Hello. Nasa loob ba si Sir Jerry? Hindi pa siya umuwi. O sige, hihintayin ko na lang po siya rito. Bakit, ma'am? May kailangan lang po kaming pag-usapan. Importante kaya kailangan ko siyang hintayin. Bakit niya ginawa yun? Sama talaga ng ugali niya. Bakit pinasara niya ang restaurant? Dennis, tanggap ko na ang nangyari. Kailangan kong gumawa sa sarili kong paraan at magsimula ulit. Sige. Kung gusto mo, ikaw na lang ang maging chef dun sa bar ko. Kung okay lang sa'yo. Dennis, balak ko munang magpahinga sandali.
Pag-iisipan ko kung anong mga ginawa ko at kung ano ang nangyari. Bakit ginawa ko to, bakit ko ginawa yung kailangan ko ng oras para pag-isipan ko ano ang gagawin. Para sa susunod, matuto na ako. Tama. Pero sa susunod, pumili ka ng mabait na partner. Yung hindi ka sasaktan. Yung may konsensya. Sino yan? Sir Jerry, narito pa rin si Miss Asunta. Ayaw niyang umalis. Ano pong gagawin ko? Hayaan mo lang. Aalis din yan mamaya. Sige na. Para sa'yo, isang masarap na tasa ng tsaa. Inumin mo para naman ma-relax ka. Tingnan mo, Faith, oh. Ang mahal pala ng mga tiket para bukas. Natural, may kamahalan kapag hindi early booking ang ticket. Patingin nga. Ano raw? 412? Tama ba yan? Mali siguro ang presyo. Alam mo kung anong dapat mong gawin? Kapag kukuha ka ng ticket, 1 buwan dapat bago ka umalis. Pero pag nag-boost kayo, mas makakamura kayo, Nikki. Buti na banggit mo. Mas mabuti pa nga kung mag-boost kami. At saka bakit ko naman bibilhan ng ticket yung pasaway na si Asunta? Hindi naman yun ang gusto kong mangyari. Ang gusto kong mangyari, mga 1 buwan pa kayo rito bago umalis. Ang nasa taas ang nagsabi nun at hindi ikaw. Bibili ako ng 2 ticket para makaalis na kami. Faith? Alam mo, pag winter, nag-snow doon. Dalawin mo ko pag may oras ka, ha? Alis ka talaga, Nikki. Paano ako? Good morning. Hindi po siya umalis, Sir Jerry. Diyan ka lang, may tatanong ako sa'yo. Bakit mo ginawa yun, Asunta? Sa pera? At yung perang natanggap ko kay Miss Demi, napakaliit lang nun kumpara sa mga ginagastos nyo kapag lumalabas kayo ng bisita nyong mayayaman. Pero pangako, hindi ko akalaing aabot sa ganito. Sir Jeric, hindi ako umaasang patawarin mo ko. Hindi ko gustong mangyari to. Pinoprotektahan lang ako ni ate kaya hindi siya nagsalita at hindi niya agad sinabi sa'yo. Mali pa rin na nanahimik siya. Hindi ka man lang ba naaawa sa kanya kahit konti? Kung sa'yo nangyari yun, sigurado ako na hindi mo rin yun sasabihin para protektahan ang mahal mo sa buhay, tulad ni Kulot. Alam mo, nung pumunta kami rito, ibinilin ako ni na mama at papa sa ate ko. Mabigat ang responsibilidad na binigay sa kapatid ko. Mahirap para sa kanya dahil iniisip ka niya at iniisip niya rin ako kaya naiipit siya sa gitna. Tapos na. Sir Jeric, ang restaurant ang pinakamahalaga para sa ate ko. Pag hindi mo siya pinatawad, guguho lahat ng pangarap niya. Ayokong mangyari yun sa kanya. Nakikiusap ako sa'yo. Patatawarin mo ba siya? Sa katapusan ng buwan, balak naming simulan ng Phase 2, Mr. Jerry. Sa ngayon, lahat maayos na. Okay.
Sundin natin ang schedule. Bago dumating ang taglamig, kailangan marami nang magawa gaya ng nasa plano. Opo, sir. Pumupunta ka pala rito. Minsan kailangan din. Mas mabuti ito kaysa buong araw na nasa opisina. Ito ang stage mo, no? Tama ka. Pero hindi kami kumakanta, nagtatrabaho lang. Magaling. Project Man, Jeric Aslan. Yung huling project mo hindi masyadong maganda. Isasara mo na pala yung restaurant. Sa bawat project, laging may kasamang sugal. Ganyan ang buhay. Minsan nagtatagumpay ka, minsan hindi. Gaya halimbawa ng kanta mo na yun. Parang ganun din, hindi ba? Dati pinapakinggan ko yung iba nun, pero ito hindi ko kayang pakinggan hanggang sa mawala na. May tinatago pa akong sikreto. Pagdating ng panahon, mapakikinggan mo yun. Kailan naman darating ang panahon na yun? Naghihintay lang ako ng sapat na inspirasyon. Nandito na ang taxi. Tulungan ko na kayo, ma'am. Mamimiss kita. Mag-ingat kayo. Ginawa ko ng lahat na dapat kong gawin. Alam mo yung... Ikakarga ko na po to? Sige po. Ako na magdadala nito. Tumingin ka sa akin. Magpahinga ka talaga ron, okay? Pagkatapos, anong gagawin mo? Tsaka na natin yan pag-usapan. Huwag muna ngayon. Sige. Huwag mong kalimutan na magiging maayos din ang lahat, Oo. okay? Ingatan mo ang sarili mo, ha? Lagi kang nasa isip ko. Tatawagan na lang kita. Sige, tawagan mo ako. Umagos ka at bumalik gaya ng tubig, aking kaibigan. Sigurado ka na ba sa pagsara mo ng restaurant? Sasabihin mo rin bang mali ang ginawa ko? Hindi. Desisyon mo yan eh. Pero may proposal ako sa'yo. Ibenta mo sa akin ang share mo sa restaurant. Una yung bar, tapos ngayon naman restaurant. Hindi ba sobra-sobra na ito para sa isang musician? Sa katunayan, ito ang kailangan ko. Nadidisiplina kasi ako eh. Yan lang ang dahilan. Hindi. Meron pang tunay na dahilan. Ano yun? Gusto ko na masarap na pagkain. Magkasundo naman kami ni Nick. Masaya kami magkasama. Bagay kami magkasosyo. Anong masasabi mo? Ipagbibili mo ba? Hello, Faith. Hello, Denny. Si Nick at Asunta umalis na. Wala nang laman ng bahay ngayon. Hindi ko sila mapigilan. Pupunta sila ngayon sa istasyon ng bus. Okay, Faith, huminahon ka. Saan sila pupunta? Sa Antakya. Okay, ganito. Alam mo ba kung nasa na sila ngayon? Sige, hanapin ko sila. Okay.
Si Nikki. Sinama si Asunta. Uuwi daw sila ng Antakya. Nang sinara mo ang restaurant, sinira mo ang mga tao. Pinaglalaroan mo ang pangarap ng mga tao at hindi mo ito alam. O kaya, ang mas matindi, alam mo, pero wala kang pakialam. Hahanapin ko si Nikki. Kukumbinsihin kong bumalik siya. Excuse me, pasensya na Brad, may hinasa mo lang ako. Excuse me. Saan po ba rito ang bus na papuntang Antakya? po, yung bus na yan. Antakya! Oh, alis na! Kuya, pakibukas naman oh! Nikki! Dennis? Ako nga. Anong ginagawa mo rito? Kakausapin kita. Anong ginagawa mo rito? Dito sa bus? Babalik ako kagad. Dennis, uuwi na ako. Alam ko. Pero bakit? Bakit basta ka nalang susuko nang dahil lang sa paggalas ni Jeric sa partnership ninyo? Ganun lang ba yun sa tingin mo, Dennis? Mukha bang kaya ako sumuko sa pangarap ko dahil bumitaw si Jeric sa partnership namin? Hindi ako sumuko. Napilitan lang ako ipagpaliban ng... Kailangan ko munang ipagpaliban to. Pagod na ako, Dennis. Sobra-sobra na yun para sa akin. Si Asunta, dahil sa kanyang ginawa, napilitan tuloy tumira si Kulot kina Demi. Pagkatapos itong si Jeric naman. Oo, naiintindihan ko. Pero wala ka anumang kasalanan sa sitwasyon ni Kulot. Lahat tayo nagmamalasakit sa kanyang kalagayan. Magsisimula na ang pasukan at konting araw na lang papasok na siya sa school. Pwede siyang pumunta sa akin pagkagaling niya sa school. Pwede rin naman sa iyo. Hindi ko na kaya magpatuloy pa, Dennis. Hindi natin alam kung paano maaapektuhan ang buhay ni Kulot dahil kina Demi siya nakatira ngayon. Baka yun ang maging dahilan para magbago na siya. Ang kasalanan ni Asunta, ang mga ginawa ni Arman, ang batas sa mga abogado, lahat na ito nagkasama-sama na. Hindi pwedeng lahat na ito ipapasanin mo sa iyong mga balikat. Pakiusap, huwag ka na umalis. Gusto kong umuwi, Dennis. Nararamdaman ko na dapat akong umuwi. Hayaan mo muna ako magpahinga. Kahit konti. At makapag-isip. Hindi naman to haabuti ng matagal. Hindi. Ang 1 taon ay masyado ng matagal. Hindi pwede. Hindi ka makakatakas ng ganong katagal. Pwede ka magtrabaho. Hindi mo kailangan magtrabaho sa club. Makakapagtrabaho ka sa kahit saang restaurant. Pakiusap. Huwag kang basta susuko na lang. Pakiusap naman oh. Pasok. Miss Naval, may nawawala sa minutes na to. Mali yan. Ito ang tama. Nagkamali sila sa pag-distribute. Anong kailangan mo? Wala naman. Nag-usap kami ni Miss Naval tungkol sa meeting at pagkatapos hindi muna ako tumuloy sa kwarto ko kaya dito ako pumunta. Bakit? Nagtatrabaho tayo sa isang lugar, Jeric. Tulong-tulong tayo sa pagpapalaki kay Kulot. Ayoko na sana makipagdiskusyon sa'yo. Magbati na tayo. Nabanggit mo si Kulot. Susunduin ko siya mamaya sa school. Walang problema. Mabuti nga yun. Siguradong namimiss ka na rin ni Kulot. Maganda nga yan. Demi, nagtatrabaho ako. Lalabas na ako. Uuwi ako hindi para isuko ang mga pangarap ko. Ikaw ang masigit na nakakaintindi sa akin, Dennis. Ikaw, ilang beses mo gustong umalis. Ilang beses mo gustong tumakas. Kailangan ko rin yun ngayon. Intindihin mo ako. Kahit man lang sana ikaw. Naiintindihan kita. Pero hindi ka aalis. Hindi naman kita iiwan. Nandito lang ako. Huwag
Huwag mong parusahan ang sarili mo nang dahilan sa kasalanan ng iba. Miss, kailangan na ho natin umalis. Okay. Wala na ako alam na ibang paraan, Dennis. Maraming salamat dahil hindi mo ako iniwanan. Nikki, dito ka lang. Kailangan ko tong gawin. Mag-iingat ka. Nagustuhan mo bang pinanood natin? Ayoko. Hindi? Bakit? Eh kasi, napakabagal. Hindi man lang ako natuwa. Hindi ako natatawa. Nakakainip eh. Tama ka, ako rin hindi ko gusto. Pero ngayon, dapat maghanap tayo ng magugustuhan mo. Ano bang gusto mo? Alam ko na! Punta tayo sa restaurant. Pero di ba minsan nakapunta ka na ron? Uncle, wala ko naintindihan nung nag-opening yun. Gutom na ako, tsaka masarap naman ang pagkain nila. Sige na, Uncle, pumayag ka na. Pasok na, pag-iisipan ko. Apa, Malapit na ang taglamig. Kailangan dagdagan pa natin ang menu para sa sopas. Pati na rin ang mga traditional na dessert, dagdagan na rin natin. Oo nga. At yung mga dessert, mas marami ako nakakain pag taglamig. Tama ka. Pati ang dessert, dagdagan. Oo, alam ko. Gustong-gusto mo to. Siyempre, hindi ko kalilimutan na paborito mong baklava. Ay, hindi. Ang gusto ko, semolina cake. Manami, mag-research kami para sa'yo. Pag-aaralan ko talagang gawin yan alang-alang sa'yo. hi, Nikki! Aba! Ang poging bata nandito! Sinong kasama mo? Ang auntie mo? Hindi, siya po. Welcome. Salamat. Nagugutom ka ba? Gutom na gutom ako. Sige, magugas ka na ng kamay mo. Halika, kulot. Hindi mo tinuloy ang pagsara sa restaurant. Maraming salamat. Tinatawagan kita. Hindi na kailangan, Nikki. Wala kang dapat ipagpasalamat. Huwag mong isipin na pinatawad na kita. Si Kulot lang ang may gustong pumunta rito. Alam ko naman yun. Dennis? Ano bang iniisip mo ngayon? Siyempre si Nikki. Wala namang ibang dahilan para magkaganyan ka. Tama na, huwag ka na malungkot. Hindi na tuloy si Nikki. Hindi na tuloy. Oo, hindi na siya tumuloy. Alia, binibiro mo ba ako? Bakit ko naman gagawing biro ang tungkol sa bagay na yan? Hindi ba sabi ko kakausapin ko si Faith? Inuwi lang niya ang kanyang mga gamit at pumunta sa restaurant. Sa restaurant? Bakit? Dahil nagbago ang isip ni Jeric at hindi na isinara ang restaurant. Tinawagan ni Manami si Nikki, mabuti na lang kaaalis lang ng bus sa terminal kaya bumaba sila at bumalik sa kanilang bahay. Bakit pag ginagawa ni Jeric to? Hindi ko siya maintindihan. Ano bang tingin niya dito, laro? Bukas na lang restaurant? Dennis, ba't ka ba nagagalit ngayon? Bumalik na nga si Nikki at hindi niya na tinuloy ang pag-alis. Hindi siya sumuko sa kanyang pangarap. Ano pa bang gusto mo?
Tama ka. Salamat. Sige, aalis na ako at pwede ka na magsaya. Uncle! Ang sarap ng amoy nito, oh. Kain ka na. Tara, tikman mo rin. Ayoko, kulot. Okay lang ako. Kuha ka. Hindi kumpleto yan. Kapag walang dessert. Pagkatapos mo kumain, tsaka ka mag-dessert, ha? Sandali. Pwede pa ba kami samahan dito? Kulot, may mga gagawin pa ako sa kusina, eh. Kahit 5 minutes lang. Sige, 5 minuto lang. Upo ka. Click. Kinukunan mo kami ng litrato? Apo, kayong dalawa. At saka tapos ko na rin i-save. Lapit pa! Masyado kayo malayo sa isa't isa. Ang pangit tignan. Click. Lapit pa. Sige, lapit pa konti. Click. Ang sabi ko, lapit pa, di ba? Dali na, lapit pa. Ganyan. Click. Ngiti naman. Click. Click. Lahat yun na-save ko sa memory ko. Sige na, kulot. Kainin mo na yan. Pagkatapos, aalis na tayo. Bumalik ka ulit rito, ha? Siyempre. Namiss talaga kita. Jeric, kailangan nating mag-usap tungkol sa restaurant. Pwede ba? Mabuti pa kayong dalawa na lang ang mag-usap. Sandali lang. Partner ka namin dito sa restaurant. Napakahalaga sa amin ang mga idea mo. Hindi ba, Nikki? Siyempre naman, kailangan yun. Mahalaga ang ideya ng isang negosyante. Lalo na pagdating sa advertisement. Meron akong alam na advertising company, pero maliit lang. Hindi masyadong maaasahan. Nung panahong yun, hindi ko alam kung sinong paniniwalaan. Kung hindi susubukan, hindi tayo matututo. Halika na. Kanino niya kaya pinatutungkulan ng sinabi niya? Para sa akin yun. Uncle! Halika! Ano bang ginagawa mo rito? Ngayon, ang pinakamaswerte kong araw kasi lahat ng mga taong mahal ko nandito. Kumusta, Dennis? Mabuti. Ikaw? Paalis na rin kami. Sige, dadalawin na lang kita, okay? Pangako? Siyempre, pangako ko yan. O, babay na. Halika na. Bye-bye! Bye-bye! Kumusta? Mabuti. Iwan ko muna kayo. So, kumusta ka na ngayon? Good luck ulit sa restaurant mo, ha? Alam mo, masasabi nating napakabilis umikot ng mundo. Pasok ka. Nikki, tingnan mo, meron akong sample ng leaflet. Heto, pumili na lang tayo sa mga nandyan. Manami, alanganin ako sa mga to. Pare-pareho lang kasi ang itsura. Huwag mo nga akong tignan dyan. Nagpupunta ka naman sa mga cafe, di ba? Wala ka bang idea? Kapag nagpupunta naman ako sa mga yon, kakain lang ako. Hindi ko na pinapansin yung mga flyers nila, no? Kakainis ka. Ganito na lang. Tanungin natin si Jeric. Siguradong may alam siya. Total kasosyo na ulit natin siya sa restaurant. Kaya lang, Manami, mukhang hindi siya pupunta rito. Pwede ba kayo na lang ang pumunta sa kanya?
Meron nga pala akong kailangang ibigay kay Faith. Mabuti naalala ko ngayon. Pupuntahan ko muna siya. Good luck sa inyo. Ingat ka. Mamaya na lang, Asunta, ha? Nikki, may punto si Asunta. Kanya pa rin ang kalahati ng restaurant. Kaya kailangan niya tayong tulungan. Puntahan na natin siya. Pero alam mo kasi, Manami, marami siyang ginagawang trabaho at mga meeting. Tayo na lang sigurong mag-asikaso nito. Huwag ka mag-alala. Ako na lang magtatanong kung nasan siya. Ako nang bahala. Kailangan nating kumonsulta tungkol dito. Halika na, aalis na tayo. Alam kong matutulungan niya tayo rito. Tsaka may iba pa tayong i-discuss na bagay sa kanya. Manami, Business partner natin siya. Kausapin natin. Halika na, puntahan na natin. ano kaya kung ikaw na lang? Oo, hindi pwede yon. Dapat tayong dalawang nandun. Magandang umaga. Magandang umaga. Si Mr. Jerry. Nasa kusina. Okay. Naku, huwag niyong tapakan. Basa pa kasi yung sahig, baka maputikan. Doon na lang kayo sa gilid dumaan. Okay. Dito na lang kami dadaan. Makinig ka mabuti. Bakit mo hindi mo pa rin makuha samantalang maraming beses ko lang sinasabi sa'yo? Kung hindi pa rin kita makitaan ng improvement, baka mapilitan na ako paalisin ka. Meron kayong 30 minutes para sabihin ang pakay ninyo. Unahin mo muna yung bigas, tsaka mo isunod yung lemon. Excuse me, sino ka? Hindi na yun mahalaga. Sundin mo na lang kung ano sinabi ko sa'yo. Hindi ka na rin magtatagal. Tayo na. Simulan na natin agad. Mabuti naman at inabutan ka namin dito. Sige, ano ba yung concern nyo? Kaya lang ako pumayag dahil nagpumilit sa akin si Manami. Gusto naming ipakita ito sa'yo. Patingin nga. Basurang mga to. May dala pa ba kayong iba? Oo, wala, yan lang. Ang advertising company ang gumawa niyan. Kailangan lang pumili sa mga yan at yun ang ipoproduce nila. Pagkatapos, Balak naming ipamigay yan sa mga tao para malaman nilang tungkol sa restaurant. ano to, tinapay bang binibenta natin? Mabuti pa mag-offer na rin tayo ng libreng buttermilk o coffee. Iba naman to sa iniisip mo. Sa simula lang natin to gagawin. Dapat, itong restaurant natin, ipakita natin na ito'y natatangi sa lahat. Bakit mag-aabala pa kayong magpunta sa mga kalsada? Dapat yung mga tao sa Istanbul ang magpunta sa restaurant natin. Dahil sa pagkain, pupuntahan tayo ng mga tao. Alam namin na balang araw, mangyayari din ang bagay na yan. Kaya dapat, mag-effort tayo sa pagkain para magkaroon ng regular customers. At hindi sa mga walang kwentang ito. Okay, kung ganun, meron ka bang ibang ideya? Una sa lahat, dapat makilala ang pangalan natin. Magsimula agad tayo sa taas. Dapat maglagay tayo ng advertisement sa mabentang magazine. Paano natin gagawin yon? May kilala akong sikat na tao. Iimbitahin natin siya sa restaurant at kakausapin. Pupunta kaya siya? Gagawin ko ang lahat. Medyo mahirap nga lang kausapin ang taong yon. Medyo masungit. Walang problema. Sanay na ako sa mga taong ganon. Okay, sige. Pero paano yung tungkol sa advertising company? Anong sasabihin natin? Di na natin itutuloy. Papupuntahin na lang kita doon sa kumpanya ko. Magkakaroon tayo ng meeting next week at susolusyonan natin ang lahat. Good morning. Hello. Welcome, sir. Thank you. Hinahanap ko si Nikki Nagpunta sila sa isang meeting. sa isang meeting. Kasama ba mga supplier? Hindi po, business partner po nila. Ano nga po yung pangalan niya? Mr. Jeric? Okay. May pagbibiling po ba kayo? Di na. Babalik na lang ulit ako mamaya. Ingat po, sir. Kukuha lang ako ng tubig. Sige. Nag-yoga ka na pala ngayon? Hindi. Yung kanina, nagpapakalma lang ako. Talaga? Nagpapakalma ka? Bakit nagagalit ka ba? Alam mo, Nikki, kung meron mang dapat magalit sa ating dalawa, ako yun. Di ba? Tama. Alam ko.
Nagagalit ako dahil wala man lang ako magawang kahit na ano. Hindi ko na alam kung ano pa bang dapat kong gawin pagkatapos kong mag-sorry sa'yo. Sinasabi mo bang kalimutan na lang natin ang lahat? Maniwala ka sa akin. Hindi ganun yun. Minsan iniisip ko, ano kaya kung kaya ko lang ibalik ang oras? Mas naging okay kaya yung nangyari? Kung sinabi ko kagad sa'yo nung unang araw pa lang na nalaman ko. O kung hindi ko pinapasok ito si Asunta. O kaya naman nung una pa lang, hindi na ako nagpa-interview kay Miss Naval. Hindi sana ako nakapagtrabaho rito. At naging mas maganda sana ang buhay mo ngayon. Pupuntahan ko na si Manami. Nikki. Malalim ang sugat na iniwan mo sa akin. Kung maghihilom ito balang araw, ewan ko. Kung ang puso ko ba, maghihilom din. Hindi ko alam. Kung mawawala ang galit ko sa'yo, hindi ko alam. Kinamumuhian kita. Hindi pa kita mapatawad. Pero alam mo, Pasensya na. Kailangan na namin umalis ni Nikki. Okay, sige. Maraming salamat sa oras. Alis na kami. Magandang araw. Kulot? May nangyari ba sa'yo? Uncle, meron po sana akong ihilingin sa inyo. Sige. Ano yun? May hindi ba magandang nangyari? May activity kami sa school, educational trip. Kailangan pong pumunta lahat ng magulang doon. Sinulat ko po ang pangalan nyo. Hindi ko to sinabi kay Auntie Demi, ha? Anong gagawin ko? Kulot, bakit ngayon mo lang ito sinabi sa akin? Nakalimutan ko! Hindi ka ba pupunta? Okay lang kung hindi ka pupunta. Marami kayong trabaho. Baka naman hindi rin makapunta yung parents ng ibang kaklase ko. Sige na, huwag ka na malungkot. Okay, sasamahan kita. Anong oras ba yun? Pumunta muna kayo sa school. Pagkatapos, sasakay tayo ng bus galing doon. Sige, haluin mo lang. Huwag mong kalimutang haluin din to, ha? Pakilagyan mo rin ng asin. Yes, hello, Kulot? Nikki, pwede ba ako humingi ng favor sa'yo? Oo naman, ikaw pa ba? Bakit? Ano ba yon? Kasi meron kaming school activity, educational trip yon. Lahat ng parents pupunta. Sinulat ko doon ang pangalan mo. At saka hindi to alam ni Auntie Demi. Ano nang gagawin ko ngayon? Naku, pasensya ka na. Busy ako ngayon eh. Total, nandiyan naman ang auntie at uncle mo. Sigurado ako na sasamahan ka nila. Pero ikaw ang sinulat ko sa listahan eh. Ayokong si Auntie Demi ang kasama ko. Si uncle naman, laging nasa trabaho. Ay, di yung ibang uncle mo na lang. Okay lang, kung hindi ka makakasama. Siguradong marami ka ring trabaho. Okay lang naman siguro kung ako lang mag-isa. Naku, hindi naman pwede yun. Okay, sige. Sabihin mo sa akin kung saan at anong oras. Okay, sige. Thank you, Nikki. Hihintayin na lang kita mamaya, ah.
May mga pating din pala dito, Kulot. Opo, meron. Gusto ko sila. Kaya ako sumama para makita sila. Bakit ka napalingon doon? Meron din bang pating sa banda ron? Meron lang ako nakikitang ibang isda. Talaga? Anong klaseng isda? Hinahanap ko nga sila, Faith. Hello, Nikki! O sige na, Faith. Mamaya na lang tayo mag-usap. Narito si Jeric. Nikki! Oh! Akala ko ba, Kulot? Wala kang kasama pagpunta rito. Yun nga rin ang akala ko. Tinawagan ko talaga kayong dalawa. Kasi nung nakaraan parang magkagalit kayo eh. Gusto ko batiin na kayo. Maganda na isip ko, di ba? Oo, maganda nga naisip mo. Makinig! Sumunod kayong lahat sa akin. Doon tayo sa kabila. Tayo na. Tayo na. Mga bata, magsisimula na ang trip natin. Anong pangalan ng isdang yan? Alin dyan? Yun, parang Ang sombrero. tawag dyan, stingray. Kakaibang itsura niya. At mapanganib din. Kulot, halika. May nakita ako malaking isda ron. Sige lang. Gustong-gusto niya rito. Kitang-kita sa kanya. Gusto ko rin dito. Mahilig kayo sa mga isda, di ba? Di ba namimingwit pa nga kayo noon? Hindi naman sa ganon. Hindi mo ba alam na may iba pang mundo sa ilalim ng dagat? Oo, tama ka. Pero nakakatakot din. Hindi mo kasi alam ko nung panganib ba naghihintay sa'yo sa ilalim ng dagat. Pero ganun din naman sa ibabaw ng dagat. Sa mundong ginagalawan natin. Nasa lahat ng sulok lang ang panganib. Inaasahan ko na mapupunta sa akin yung topic. Ikaw talaga ang topic, Nikki. Sa unang araw pa lang, palaging ikaw ang pinag-uusapan. Pero ngayon, mahirap. Magpatawad? Oo, yun ang pinakamahirap gawin. Dahil bukod sa mahirap ang bagay na yon, kailangan mong makalimot ng konti. Para umasa ka at makalimutan ang tunay mong nararamdaman. Konti lang. Napakarami pang dahilan, kaya mahirap yon. Pero pagkatapos mong malampasan ng mga paghihirap, makakaya mo nang magpatawad ng totoo. Puntahan na natin si Kulot. Maya-maya lang, matatapos na rin ang field trip na to. Babalik pa ako sa kumpanya pagkatapos nito. Sandali lang. Jeric! Jeric! Ano bang kailangan mo, Dennis? Nasabi mo na ang gusto mong sabihin. Kung gusto niyo kayo ni na Arman at Demi ng mamahala sa kumpanya, hindi kita pipigilan.
Wala naman akong pakialam tungkol sa pamamahala sa kumpanya. Alam mo ba kung anong gusto ko? Ang gusto ko, layuan mo na si Nikki. Gusto kong bitiwan mo na yung partnership ninyo dahil lalo siyang nagdurusa. Gusto ko ipamukha sa'yo na hindi mo makokontrol ang buhay ng kahit na sino. At kung ang problema mo ay si Arman at ang kapatid kong si Demi, puntahan mo sila at harapin. Pero wag na wag mo ibubunton lahat ng kasalanan kay Nikki. Wala akong interes sa mga shares na yan. Pwede mo nang kunin lahat. Bahala ka na. Gawin mo lahat ng gusto mong gawin. Ang gusto ko lang, pabayaan mo na kami. Nababaliw ka na ba? Ha? Hindi ako interesado sa shares mo. Ano ba yan, Arman? Ewan, malalaman din natin. Okay. Demi, nagpabord ka. Kalma ka lang, ha? Pareho tayong galit at tensyonado. Okay? Kalma lang. Easy lang. Ha? Mamaya na lang tayo mag-usap. Huwag mo akong hawakan! Mr. Jeric! Mr. Jeric, sabi niya tingnan ko kung ano nangyari sa kotse ni Mr. Timir. Oo, sinabi ko nga yun. Kakapitan nga sana namin ito ng kadena nang may napansin ako sa ilalim nito. Ang ibang mahalagang screw sa kotse nawawala. At sa palagay ko mukhang sinadya itong tanggalin. Teka, anong ibig niyo sabihin? Sa tingin ko, kung may taong sasabotahe sa sasakyan, tatanggalin niyang mahalagang screw. Hindi ito natanggal sa aksidente. Tinanggal ito bago mangyari yun. Sinadya nila itong tanggalin. Palagay ko hindi aksidente ang nangyari. Hindi yun aksidente? Iyon po ang nakita ko. Hindi isang aksidente ang nangyari. Malinaw na sinabotahe ang sasakyan.